Hello guys, bago po tayo magsimula paki-subscribe, like and share po ang channel po natin kahit dito malaking tulong na rin po sa katulad kong small content creator. Salamat po. No. No. What have you done? No. Halos mag-hysterical si Senyora Celestia sa galit. Hindi makapaniwalang tumingin ako kay inay sa ginawa niya. Bakit mo ginawa iyon, inay? Mahigpit niya hinawakan ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya tayo masasaktan. Napatingin ako sa galit na mukha ni Senyora Celestia, sunod kong tiningnan ang anak kong walang tigil sa pagluha. Halos madurog ang puso sa nakikitang sitwasyon niya. Ah, ganoon. Hindi masasaktan. Ginagalit mo talaga ako. Unahin ko itong batang ito at isusunod ko kayo. Umiling ako sa mga narinig. No, please. Ako na lang. Halos tumigil ang mundo ko nang makitang biglang itinurok ni Senyora Celestia ang injection sa braso ng anak ko. Nahigit ko ang hininga ko. Titig na titig ako sa naluluhang mga mata ni Alas habang nakatingin sa akin. Hindi ko nakayanan ang nasaksihan at napaluhod na lang ako sa sahig. Huwag! Anak! Hayop ka! Hayop ka, Celestia! Pati bata, dinamay mo. Wala akong tigil sa pagsigaw habang nakatingin sa anak ko. Unti-unting nanlabo ang mga mata ko kaya mabilis akong sinalo ni Uno. Isa. Please, hold it together. Maraming beses akong umiling. Hindi ito dapat na nangyari. Marami pa akong pangarap para sa kanya. Hindi pa kami nakakabawi ni Uno at hindi pa sila nagkikita ng kakambal niya. Ang anak ko. Uno ang anak natin. Alas. Makalipas ang halos 1 minuto, nagsalubong ang mga kilay ni Senyora Celestia nang mapansin na walang nangyayari. Kumawala ako sa mga hawak ni Uno at matama na tumingin kay Alas. What's happening? Dapat bumubula na ang bibig ng batang ito ngayon. Tinulungan akong makatayo ni inay. Halos bumagsak pa ako dahil parang umiikot pa rin ang mundo ko habang nakatingin sa aking anak. Ni hindi na ako makapag-isip ng maayos. Anong nangyayari? Napatingin ako kay Uno. Nakita kong nanginginig ang mga kamao niya habang direktang nakatingin kay Celestia. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Magagawa mo talaga ang bagay na iyan sa anak ko matapos kong gawin ang lahat para sa iyo. Unti-unti siyang lumalapit kay Senyora Celestia. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Saka ko naman napansin ang ginagawa ni Gwen. Mabilis nitong kinakalas ang tali sa katawan ng anak ko. Gwen, anong ginagawa mo? Itigil mo iyan. Binuhat ni Gwen si Alas at dinala ito kay Uno. Agad naman itong kinarga ni Uno at ibinigay sa akin. Anak! Binuhat ko siya sa kamahigpit na niyakap. Paluhod akong bumagsak sa sahig. Pilit kong tinitingnan ang lagay niya. Kung bumubula ba ang bibig niya, kumusta ang paghinga niya o kung may masakit sa kanya. He's not poisoned. Don't worry, bulong ni Gwen nang makalapit siya sa amin. Naluluha kong niyakap muli ang anak ko matapos tanggalin ang tape sa mga labi niya. Mama! It's okay, baby. Mama's here. Hindi ka na niya masasaktan. Bakit hindi nalason ang batang iyan? Anong nangyari? Umalinggaw ang galit na boses ni Celestia sa buong paligid. Tumayo si Gwen. Dahil walang lason ang injection na ibinigay ko sa iyo. Napatingin ito sa injection na hawak niya. Traitor ka. Tama na, Mama. Hindi mo dapat idinamay ang bata. Anak siya ni Uno. Walang hiya ka, Gwen. Pagsisisihan mo ito. Sumenya si Senyora Celestia sa paligid kaya mabilis kong niyakap ang anak ko sa takot na barilin kami ng mga tao nito. Pero lumipas na ang ilang minuto, wala kaming naririnig ni isang kaluskos. Ano pang hinihintay nyo, mga tanga? Patayin niyo ang mga hayop na ito, sigaw ni Celestia. Wala pa rin nangyari. Ano ba? Nasaan na kayo? Tan, biglang sigaw ni inay kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko ang malawak na ngiti sa mukha niya na ikinapagtaka ko. Bigla naman lumabas si Tan at ang iba pa nitong tauhan tulak-tulak ang mga tao ni Senyora Celestia. Nakatutok ang mga armas nila sa mga ito. Ano ito? Paanong? Anong nangyayari? Napatingin si Senyora kay Gwen. Halos mag-apoy ang mga mata nito sa galit. Ikaw,
Kasabwat ka ni Minerva. Naluluhang umiling si Gwen. Ayoko na. Gusto ko nang tapusin ang lahat, Mama. Itigil mo na ito. Don't call me Mama, ipokrita. Traitor ka. Tama na. Natahimik kaming lahat sa biglang pagsigaw ni Uno. Lumapit ito kay Senyora Celestia at kinuha ang injection mula rito, saka binasag iyon sa kanyang kamay. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko. Ang hasyenda, kahit kailan ay hindi na magiging iyo. Tumigil ka. Akin ang hasyendang iyon, Uno. Akin. Madali ko lang iyon makukuha kahit nakapangalan pa sa iyo dahil ina mo ako. Pero ako, hindi mo tinuring na anak. Saglit itong natigilan sa sinabi ni Uno. Ano na naman bang pinagsasabi mo? Lahat ng ginagawa ko para sa kapakanan mo. Ikaw lang naman itong matigas ang ulo. Pumatol ka pa sa itama na. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Matagal ko nang alam ang totoo, Ma. Anak ako ni Papa sa dati niyang kasintahan, pero para makuha ang hasyenda, inako mo ako. Dahil iyon ang nakasaad sa last will and testament ni Lolo, ang mabigyan mo siya ng apo kapalit ng hasyenda Cavallero. Natahimik kaming lahat sa narinig. Kahit si Senyora Celestia ay hindi nagawang magsalita. Kaya pala parang hindi anak ang turing niya kay Uno, dahil hindi naman talaga niya ito anak. You can't give Lolo what he wanted, because you're not capable of conceiving. Baog ka. Hindi makapaniwalang umiling ito sa lahat ng narinig. Kahit hindi kita tunay na anak, itinuring kitang parang akin. Talaga? Kaya ba madali lang sa iyo ang itakwil ako sa maliliit na pagkakamaling nagagawa ko? For God's sake, he did loved anak kita, you, Uno. Hindi ka marunong magmahal. Kaya mo nga nagawang ipapatay si Papa at ang kapatid ko dahil wala kang puso. Napatakip ako sa bibig sa mga narinig. Kung ganoon, totoo ang chismis na naririnig namin noon. Senyora Celestia did kill her husband. Pero hindi alam ng marami na may idinamay pala itong bata. Ang sariling anak ng asawa nito. Mabilis kong niyakap si Alas. Pilit kong tinatakpan ang mga tainga niya. He's smart, madali niyang maiintindihan ang lahat. He deserves it, bulyaw ni Senyora Celestia at nag-umpisang umiyak. Matapos kong pulutin sa lusak ang papa mo at inako ka, nagawa pa niya akong lokohin. Pumatol siya sa katulong natin. Kaya dapat lang na mamatay sila ng anak niya sa labas. Hindi ako nagsisising ipinatapon ko ang katawan nila sa bangin matapos ko silang pabugbugin. Katahimikan ang maririnig sa paligid dahil sa mga sinabi nito. Wala siyang puso. Pati walang malay na bata, idinamay niya. Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng mga magulang. Parusahan sana siya ng langit. Natigilan ako nang marinig ang mapaklang pagtawa ni Uno. Kaya kailangan na kitang ipakulong dahil kahit lumipas ang maraming taon, hindi mo man lang pinagsisihan ang ginawa mo. Sinong pinapatawa mo, ako? Hindi ako makukulong. Ako si Celestia Cavallero. Ang pangalan ko ang batas sa lugar na ito. Natigilan kaming lahat nang may ilabas na device si Uno mula sa bulsa niya. Pinindot niya iyon at narinig namin ang recording ng pag-uusap nila kanina ni Senyora Celestia. Ang lahat ng sinabi nito, kasama na ang pag-amin nitong pagpatay sa ama at kapatid ni Uno ay nakarecord doon. Ano iyan? Bakit ka may ganyan? Dahil patibong ito, Celestia. Nabaling kay inay ang paningin ko nang magsalita ito. Nakangiti siyang lumapit kay Uno at tinapik ito sa balikat. Patibong. Anong ibig mong sabihin? Mula nang tanggapin ka ni Uno sa Manila hanggang sa pagpunta niyo rito, lahat nakaayon sa plano namin ni Uno. Good job, hiho. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig. All this time, magkasabwat sina inay at Uno. Plano nila ang lahat ng ito. Ano? Inakipagsabwatan ka sa Minerva na iyan. Paano mo nagawa ito sa akin? Tumawa si inay. Si Uno rin ang nagdala sa akin sa anak ko. Siya ang nagpasok kay Dos sa buhay ni na Isa at Gwen. Sa tingin mo ba talaga, mas pipiliin ka niya kaysa sa sarili niyang anak at asawa? Nagsalubong ang mga kilay ko. Asawa? Lumingon sa akin si Uno nang marinig niya iyon. Ninitan niya ako matapos kinindatan. Akin ka. Pakiramdam ko, nag-init ang mga pisngi ko sa sinabi niya. Wake up, Isa. This is not the right time to blush.
Actually, Celestia, lahat ng plano ko, hindi lang galing sa akin, kundi sa anak mo. Hindi makapaniwalang tumingin si Senyora kay Uno. Bakit mo ito nagawa? Ako pa rin ang nagpalaki sa iyo. Sinugod nito si Uno at pinagsusuntok sa dibdib. Napasinghap ako nang itulak ni Uno si Senyora Celestia sa maruming sahig. Huminga siya ng malalim. Dalhin niyo na ito. Humigpit ang yakap ko kay alas nang maglabasan ang mga pulis sa pinagtataguan ng mga ito. Pinangungunahan sila ni Dos. Ano naman ang ginagawa niya rito? Ano ito? Hindi pwede. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Pilit itong lumalayo sa mga pulis. Kilala ka namin at rinig ng mga pulis ang lahat ng sinabi mo, nakangiting sabi ni Dos nang malapitan nito si Senyora. At sino ka naman? Dos Santillan. Umiti ito ng taas, noo. Napansin naming matagal na natigilan si Senyora Celestia. Maya-maya ay namilog na lang bigla ang mga mata nito habang nakatingin kay Dos. Now you remember me? Hindi pwede. Patay ka na. Pinatay kita. Natawa si Dos sa narinig. Wow! Another confession. Unfortunately for you, Diva brother saved me. Brother, naibulong ko. Napatingin ako kay Uno. How could you do this, Uno? Alam mo kung anong hirap ang pinagdaanan ko dahil sa kanila. Paano mo nagawa ito? Hindi ko man nailigtas si Papa, nagawa ko naman matulungan ang kapatid ko. Uno looked at Dos and smiled. Thanks, bro, tugon ni Dos dito at tinapik ito sa balikat. Hindi ako makapaniwala. Magkapatid sila? Sina Uno at Dos? Wala sa sariling napatingin ako kay Gwen. Tinuhog niya ang magkapatid. Wala rin ba siyang alam? Nakikita kong nakatulala siya habang nakatingin sa dalawa. Mukhang wala nga. Celestia Cavallero, you are under arrest. Anong arrest? No. Hindi pwede. Huwag nga kayong lalapit. Dinala na ng mga pulis si Senyora Celestia habang nakahawak sa mga braso nito. Pilit pa rin itong nagpupumiglas at nanlalaban. Sandali lang. Sandali. Uno. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Yes. I only used you. Hindi kita minahal pero hindi rin naman kita pinabayaan. Kaya paano mo nagawang suklian ng ganito ang pag-aalalaga ko sa iyo? Wala kang utang na loob. Hindi na sumagot pa si Uno. Pinanood namin dalhin ng mga pulis ang nagwawalang si Senyora Celestia, kasama ang mga taong binayaran nito. Well, that was easy, napatingin ako kay Dos sa sinabi niya. Easy? Katakot-takot na paghihirap ang pinagdaanan namin at pati siya, tapos easy. Salamat sa tulong ninyong dalawa, mapapanagot na natin si Celestia sa lahat ng nagawa niya, humarap si Inay kina Uno at Dos. Wala iyon. Isa pa, mahigit 10 taon namin itong hinintay, tugon ni Dos. Tumingin ito kay Uno, bumaling naman si Uno sa akin. Isa, I want you to meet thy brother, Lucius Dos Santillan. Nakipagkamay ito sa akin kahit na nakatulala lang ako dahil sa sobrang gulat. Natawa na lang ito habang nakatingin sa mukha ko. Uno, anong ibig niyong sabihin ni Inay kanina? Tuluyan akong hinarap ni Uno. Kinuha niya ang cellphone niya at may pinakitang picture sa akin. Marriage certificate iyon. Marriage certificate namin. We're married. He held my chin and gave me a soft kiss. Mama. Daddy. Pilit kaming. Pinaghiwalay ni Alas nang maipit ito sa pagitan namin. I can't breathe. Sorry, Diva big boy. Pabirong ginulo ni Uno ang buhok nito. Ako naman ay litong-lito pa rin sa mga nalaman. Pero Uno, paano nangyari iyon? Fingerprint. He used your fingerprint while you were asleep, anak. Napatingin ako kay Inay sa narinig. Inay, alam mo. Kailan pa? Bago ka napunta sa puder ni Inay, si Uno ang sumagot. Natawa naman si Inay sa tawag ni Uno sa kanya. Muli niya itong tinapik sa balikat. Mas lalo akong naguluhan. Impossible. Pero kasal ka noon kay Gwen. Walang bisa ang kasal namin ni Gwen dahil peke ang mga dokumento. Kasabot ko ang pera at attorney, isa. It was all an act to get Celestia.
What did you say? Is how could you? Napatingin kaming lahat kay Gwen. Nangingilid ang mga luha sa magkabilang gilid ng pisngi nito. I'm sorry. Hindi ko kayang magpakasal sa ibang babae. It was always isa, Gwen. You know that. Matagal itong tahimik na nakatingin kay Uno bago bumaling kay Dos. Everything was planned, kahit iyong pagkakakilala natin. Tanging-tango lang ang ibinigay na sagot ni Dos sa kanya. Muli siyang tumingin kay Uno, huminga ng malalim at tumango. I'm sorry. Bumaba si Gwen at marahang hinaplos ang buhok ni Alas. Nang paalis na ito ay hindi ko napigilang tawagin siya. Gwen. Salamat. Hindi na niya ako sinagot. Hindi na rin si Val lumingon pa, nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makalabas siya ng abandonadong mansion. Akin na ang apo ko. Siguradong gulat na gulat siya sa nangyari. Kinarga ni Inay si Alas at nagpaalam na rin sa amin na mauna na. Sumabay na rin dito si Dos. Nang maiwan kaming dalawa, kinuha ni Uno ang mga kamay ko at dinala ang isa sa labi niya. It's over. Mumiti ako habang nangingilid ang luha sa pisngi. Talaga bang kasal tayo? According to the law, yes. We're married, baby. At hindi talaga kayo kasal ni Gwen? Inilingan niya ako. I manipulated everything. How can be married to another woman if my heart belongs to you only? Hindi ko napigilan ang mapahagulgol. Pinagpapalo ko siya sa dibdib hanggang sayakapin na niya ako ng mahigpit. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang malaman na nagpakasal ka sa iba? Kahit ako ang umalis, it still hurts. Sobra akong nasaktan. I'm sorry, Levi love. I'm sorry for hurting you. Lagi na lang kitang pinapaiyak. Gumanti na rin ako ng yakap sa kanya. Ngayon ay nakangiti na ako. Thank you, Uno. Thank you for everything. I told you, mahal na mahal kita, and I will do everything for you. Kumalas siya sa yakap namin at muli akong siniil ng halik sa mga labi. Well, let's go get married at the church. Ipagsisigawan na kita sa buong mundo. Natatawa akong tumango. Yes, I do. Nakabalik na kami sa Manila. Ibinenta ni Uno ang lahat ng mansion at villa na pag-aari niya at saka bumili ng bago para sa amin. Isang linggo na lang din, ikakasal na kami, pero may isang problema pa na dapat kong ayusin. Hello, anak ko. Kumusta naman ang mahal ko? Are you eating healthy foods? Nakatago ako sa walk-in closet ng kwarto namin ni Uno at kausap si Hart sa cellphone. Nainay, wala akong gana. Ha? Bakit? Ayaw mo ba ng pagkain? Anong gusto mo? Gusto ko ikaw. Halika na dito, Nainay. Nakagat ko ang ibabang labi ko matapos marinig ang sinabi ni Hart. Kawawa naman ang anak ko. Kaunting oras na lang, okay. Kaunti na lang, mahal. Isa. Napasinghap ako at mabilis na humarap sa pintuan kung saan nakatayo si Uno. Suot pa niya ang pang-office niya habang salubong ang mga kilay na nakatingin sa akin. I immediately ended the call. Who are you talking to? And no one. Nilapitan niya ako at inagaw mula sa akin ang cellphone na itinatago ko. Alicia. Kausap mo si Ali. Ay. If did you call him mahal? Natigilan ako sa sinabi niya. Narinig niya iyon? O wala. Isa, ayaw ko nang naglilihim ka sa akin. Bakit mo tatawaging mahal si Ali? May namamagitan ba sa inyo? Kumunot ang noo ko. Nababaliw ka na ba? Bakla si Alicia. Exactly. So Gary, are you calling him mahal? Mabilis akong lumubas ng kwarto para makaiwas sa mga tanong niya. Napakagaga ko talaga. Bakit ba kasi hindi ko masabi ang tungkol kay Hart? Tapos na ang lahat. Nakakulong na si Senyora Celestia, kaya malaya na ang anak ko, pero bakit ganito? Ang hirap naman sabihin. Kumakain kaming tatlo ng hapunan. Hindi ko man lang magawang lunukin ang pagkain sa loob ng bibig ko dahil sa mga titig na ipinupuko ni Uno sa akin. Will you stop that? Stop what? Inis niyang tanong. Umikot ang mga mata ko. Iyan. Iyang mga tingin mo at inaasal mo. Nagbuga siya ng hangin bago nagpatuloy sa pagkain.
hindi na niya ako kinibo pagkatapos noon. Kung kailan naman malapit na ang kasal, saka pa siya natutong mandedma. Sasabihin ko na nga, need ko lang mag-ipon ng lakas ng loob. Matapos kong mapatulog si Alas, dumiretso agad ako sa kwarto namin para kausapin si Uno. Nakahiga na siya nang makapasok ako, pero hindi pa naman natutulog. Nagbabasa siya ng magazine about business. Nang humiga naman ako sa tabi niya, bigla niyang niligpit ang binabasa niya at humiga na nang nakatalikod mula sa akin. Uno naman. Hindi niya ako pinansin kaya nyugyug ko ang balikat niya, pero bingihan pa rin siya. Sa sobrang inis ko ay malakas ko siyang pinalo sa braso bago nagtalukbong. Damn it! Kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit mahal ang tawag mo kay Ali, mabuti pang. Mabuti pang ano? Bumangon ako at inis siyang tiningnan. Mabuti pang maghiwalay na tayo. No. Sa guest room ako matutulog. Di go. Muli akong nagtalukbong ng kumot. Kumukulo na ang dugo ko. Subukan ng talaga niyang matulog sa guest room, lalayasan ko siya. Ang sabi niya, sa guest room siya matutulog, pero hindi naman niya ginawa. Nahiga lang siya ulit at natulog. Mabuti naman. Ha! Akala niya siguro masisindak niya ako. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa text na natanggap ko. Sunod ito, 3 pero iisa lang ang mensahe. Mars, may kaunting sinat si Heart. But don't worry, okay naman siya. Bukas kapag lumala ang sinat niya, dadalhin na namin sa hospital. Pabalikwas akong bumangon. Halos mahulog ang puso ko sa nabasang text message mula kay Alicia. Para akong binagsakan ng malaking bato sa dibdib. Nag-uumpisa na naman ang pagsama ng pakiramdam ng anak ko. Kapag nagtuloy-tuloy ito, hihina na naman ang katawan niya. Ali, please update me every time. Pagkatapos mag-reply ay binura ko agad ang text nito. Mahirap na kasi at baka mabasa na naman ni Uno ang pangalan niya. Okay, sis. You don't have to worry. Magre-reply pa sana ako sa huling text ni Ali nang makatanggap ako ng panibagong text. I've deleted the old one and opened his recent text message. Nainay, I love you. Mariin akong pumikit at nakangiting nag-reply dito. Mahal na mahal din kita. Ay sisend ko pa lang sana ito nang may kamay na biglang humablot sa cellphone ko. Fuck! Sinasabi ko na nga ba? May relasyon kayo ni Ali. Natulala ako nang makita ang galit na mukha ni Uno. Gising ito. Ngayon ka magdeni, isa. It's not what you think. Marahan akong umiling. Goddammit, isa. Huling-huli ka na nga, nagdedeni ka pa. Sinubukan kong kunin mula sa kanya ang cellphone pero iniwas niya ito. Kinabahan ako nang tawagan niya si Ali. Hello, Ali. Stop texting Zay wife, damn it. Kapag nalaman kong ugnayan ka pa sa kanya, papatayin kita. Uno. Sinubukan kong agawin ulit sa kanya ang cellphone pero malakas niya itong tinapon sa malayo. Masama niya akong tiningnan bago lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Naiiyak kong dinampot ang cellphone ko. Mabuti na lang dahil maayos pa rin ito. Pumunta ako sa messages at ipinadala pa rin ang reply ko kay Heart. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa akin. Dahil hindi ko kayang sabihin kay Uno ang tungkol kay Heart. Siguro natatakot lang ako sa magiging reaction niya, but I know I gotta tell him the truth before our wedding day. Bukas na bukas, sasabihin ko na sa kanya ang tungkol kay Heart. Gagawin ko na. What? Anong sabi mo, Ali? Nasa hospital kami ngayon. Tumaas kasi ang lagnat ng inaanak ko kaya dinala na namin dito. Oh my God. Papunta na ako dyan. Mabilis akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Natigilan ako nang masalubong si Uno sa pasilyo. Where are you going? Malamig ang boses niya. Wala na akong oras para magpaliwanag sa kanya. Kailangan ko munang ang lagay ni Heart. Alamin. Please, ikaw na muna ang bahala kay Alas. Sandali lang ako. Babalik ako agad. Nilagpasan ko siya at nagmamadaling umalis. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa hospital. Pagdating doon ay agad akong pumunta sa private room na kinuha nila para kay Heart. Anak! Mahal ko! Nainay! Mabilis siyang bumangon.
Sinalubong niya ako ng yakap at iyak nang makalapit ako. Ano bang nangyari, Ali? Na-stress yata dahil wala ka. Napainom na siya ng gamot. Bumaba na rin ang lagnat niya. Mamayang hapon kapag hindi sumama ang pakiramdam niya, pwede na natin siyang ilabas. Pinaghahalikan ko si Hart sa ulo habang yakap ito. Namiss mo si Nay, Nay? Opo, Nay. Huwag ka na alis, please. Tumango ako. Hindi na. Hindi na kita iiwan. Ninisyan ako ni Alicia bago ito nagpaalam na lalabas muna. Mabilis ko naman tinuunan ng pansin si Hart. Panay tanong ako tungkol sa mga nararamdaman niya at kung ano-ano pa. Nay, may napanood ako sa Zi, fried chicken. Mukhang masarap. Pwede ba tayo bili? Doon iyon sa may bubuyog na pula. Nagbebenta raw sila, sabi ni Lola. Napangiti ako nang maintindihan ang tinutukoy niya. Anak, kapag lumakas ka, bibili tayo. Pupunta tayo doon mismo sa kanila. Yay! Bili kami ng fried chicken. Aray! Natigilan ako nang marinig ang boses ni Alicia sa labas ng kwarto. At mukhang nagkakagulo. Ano kayang nangyayari? Anak, dito ka lang, ha? Pupuntahan ko lang ang ninang mo. Sandali kong iniwan si Hart at lumabas. Ganoon na lang ang gulat ko nang makitang kinukwelyuhan na ni Uno si Ali. Uno! Oh my God! What are you doing? Mabilis ko silang nilapitan at tinulak siya palayo kay Ali. Bumagsak ito sa sahig. Nakapikit na ang mga mata nito at putok ang gilid ng labi. Alicia! Ali! Are you okay? Putangina, isa. Dito pa sa hospital. Umalis ka ng maagang-maaga para makipagkita sa kabit mo dito sa hospital. Hindi ko kabit si Ali. Hindi mo ba nakikita? Pareho kaming babae. Damn it. Don't give me that crap. Huli na kayo. Bakit mo pa ba itinatanggi? Mabilis akong tumayo at hinarap siya. Uno, naiinis na ako. Kaunting-kaunti na lang talaga. Ikaw pa ang naiinis? Bakit? Anong gusto mo? Maghiwalay tayo. Iiwan mo ako para dyan. Dinuro niya si Ali na wala ng malay. Di maghiwalay tayo. Natigilan ako bigla sa sinabi niya. Mabilis na nag-init ang gilid ng mga mata ko. Madali lang sa kanya ang makipaghiwalay sa akin after everything we've been through. Nang mapansin niya ang mga luha sa pisngi ko ay mabilis siyang napahinto. Lumambot ang kanina ay madilim niyang mukha. Nay, natigilan kaming pareho nang marinig ang munting boses na iyon. Sabay kaming napalingon sa pintuan ng silid ni Hart. Naroon siya at nakatayo. Takot na takot ang mukha habang nakatingin sa amin. Nay, mula kay Hart ay bumaling ako kay Uno na titig sa mukha ng anak namin. Alam kong litong-lito siya ngayon dahil kamukha siya nito at si Alas. Anak, mahal, huwag kang matakot. Halika. I kneeled down and extended the arms to her. Lukot ang mukha ng balingan ako ni Uno. Anak! Tumakbo naman papunta sa akin si Hart at mahigpit akong niyakap. Nay, ba't kanya away? Marahan ko itong hinagod sa likod bago tumayo habang karga ito. No, mahal. Hindi kami nag-aaway. Tinuro niya si Alicia na wala pa rin malay habang nakasandal sa pader. Tulog na tulog ito. Malamang dahil nasobrahan sa suntok ni Uno. Sininang Alicia, Nay. Patay na. Nakagat ko ang pang-ibaba kong labi para hindi matawa. Anak, hindi pa patay si Ninang Alicia. She's just asleep. Asleep? Tiningnan niya ako gamit ng inosenteng mga mata. Nang tanguan ko siya ay bumaling naman siya kay Uno. Nay, bad person ba siya? Umiti ako sabay iling. No, anak. He's a good person. And Nay loves him very, very, very much. Bigla siyang tumingin sa akin at akmang iiyak. Nay, pero mas mahal kita, anak ko. Mahal na mahal kita. 1,000,000 times. Talaga? Mabilis siyang tumigil at nagpapakyut ng umiti sa akin. Nilingon niya uli si Uno sa kakumaway. Hello. Buong oras ay walang imik si Uno.
Nakatitig lang ito sa mukha ng anak namin na parang hindi pa rin ito makapaniwala sa nakikita. I'll explain everything. Nilingon ko si Alicia. Tulungan mo muna iyong ninang ng anak ko. Ipasok mo sa loob. Ninang. Mukhang nahimasmasa na siya. Mabilis niyang tinulungan si Ali at pinasok ito sa loob ng kwarto ni Hart. Pinahiga niya ito sa mahabang sofa. Nakatayo kami ngayon sa tapat ng pinto habang pinanonood namin maglaro ng manika si Hart. How the hell did this happen? Uno, no curse words. Baka marinig ka ng anak mo. Gulat siyang tumitig sa akin. Anak ko. Alangan naman anak ni Ali. Sino bang kamukha niya sa inyo? Natulala na naman siya ng ilang segundo bago tumingin uli sa anak namin. Umirap ako. Ako ang nagdala ng 9 na buwan, pero ni isa, wala akong kamukha. Naluluhan niya akong tiningnan. Binuksan niya ang pinto at dinala ako sa labas. Please, explain everything to me. Tell me how did have a daughter. Paanong nagkaroon ako ng anak na hindi ko kilala? Huminga ako ng malalim bago ikwento sa kanya ang buong katotohanan. Tahimik siyang nakinig sa akin. Kaya nang kunin ng tao ni Celestia si Alas at dinala ito sa mansion, hindi nila nalaman na nanganak uli ako. Alam kong kahit hindi niya sabihin, may nararamdaman siyang galit sa akin. Pero kung pagdadaanan ko ulit ang lahat, ulitin ko pa rin ang desisyon na ginawa ko. Dahil alam kong naging ligtas si Hart malayo sa mga kavalero. Nilihim mo sa akin ang tungkol sa sarili kong anak. Natatawa siya na nailing. I'm sorry, Uno. Natakot lang kasi ako noon na baka idamay siya ni Senyora Celestia o baka kunin mo siya sa akin. Ngayon? Bakit hindi mo pa rin sinabi sa akin? Kung hindi pa kita sinundan, hindi ko malalaman. Hindi ko napigilang lumunok. Siguro natakot lang ako sa magiging reaksyon mo. Na baka magalit ka. Of course magagalit ako. Anak ko ito, anak natin. Hindi ko nakasama ng matagal ang anak ko. Iyon na nga, kung kay Alas pa nga lang noon, wala ka ng oras. Paano ko pa sasabihin sa iyo na may Hart pa tayo? Hart is her name. Biglang lumambot ang mukha niya. Nangingislap ang mga mata niya nang muli niyang sulyapan si Hart. Natigilan ako nang makita nakatingin na sa amin si Hart gamit ang mga matang puno ng pagtataka. It's okay, anak. We're not fighting. Nag-uusap lang kami. Mumiti lang siya bago bumalik sa paglalaro. Tumingin sa akin si Uno. Puno ng luha ang mga mata. I'm sorry. It's all my fault. Humantong ka sa ganitong desisyon dahil pinabayaan kita sa kamay ni Mama. Umiti ako at niyakap siya. Can we please forget about the past? Ayaw ko nang isipin ang mga bangungot na iyon. Humiwalay ako sa yakap niya at pinahid ang mga luha niya sa pisngi. Isa, bakit nandito ang anak natin sa hospital? May problema ba? May sakit ba siya? Natigilan ako. Hindi ko pa pala nasabi sa kanya ang tungkol sa naging sakit ng anak namin. I held his hand and smiled. Naalala mo ba noong nagnakaw ako sa iyo ng 2 milyon? Yeh! It was for Hart. Matagal siyang natigilan. Di ba, nagkita tayo ulit noong sumayaw ako sa harap niyo? Naging stripper ako dahil kailangan ko ng malaking pera para sa pagpapa-ospital niya. Ano bang sakit ng anak natin? Nagkaroon siya ng rare blood disease at kinailangan ng bone marrow transplant. Bumalik ako kasi nagbabakasakali akong maging matched sila ni Alas. I tried to kidnap our son to bring him to the hospital. I'm sorry. Akala ko magagalit siya, pero napuno ng awa ang mga mata ni Uno. I know he'd understand me. Kahit ganoon ang pakay ko, walang magulang ang gugustuhing mapahamak ang kanilang anak. As did all that just for Hart to survive. Pero nang makahanap ng matched na bone marrow donor ang hospital, they needed 2 million pesos for her transplant operation. That's all I left after taking that money from you. I'm sorry, Uno. No, wala kang kasalanan, ako ang may kasalanan ng lahat. Wala kayong kasalanan ng anak natin. Hinalikan niya ako sa noo bago tumingin kay Hart. Okay na ba siya ngayon? Bakit nandito rin siya sa hospital, pa? Dapat kasi, sasabihin ko na sa iyo ang totoo ngayong umaga.
Pero nagkasinat siya kagabi, at sinugod ka ni Narito, kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo ang totoo. May lagnat siya. Naawang tinanaw ni Uno ang anak namin. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Anak natin ang ka-text ko kagabi. Siya ang ka-I love you-an ko. Mag-sorry ka sa akin at sa ninang ng anak mo. Napatingin siya sa akin at kay Alicia. I'm sorry. Inilingan ko siya. Hindi sapat iyon. Mumuso ako kaya natawa siya bago ako hinalikan sa mga labi. I'm sorry, alam mo naman na seloso ako. Kaya pati anak mo, napagselosan mo tuloy. Didn't know, sweetheart. I'm so sorry. Nai-excite siyang tumingin kay Hart bago tumingin ulit sa akin. I want to meet our daughter. Pumasok na kami sa loob. Tumayo si Uno malapit sa dulo ng kama at ako naman ang lumapit kay Hart. Anak, remembered the story about your taytay? Na nasa heaven na siya. Pinaupo ko siya sa kandungan ko at niyakap. Mahal, nagsinungaling kasi si Nainay. Wala pa sa heaven si Taytay. Tumingala siya sa akin. Sabi mo, bad ang magsinungaling. Yes, anak. Pero kasi, akala ko, hindi na babalik sa atin si Taytay. I'm sorry. Pumatak ang isang luha sa pisngi ko. Nainay, nasaan na si Taytay? Punta tayo sa kanya. He's here with us. Napansin kong nalilito siya sa sinabi ko kaya pinalapit ko si Uno. Baby D. Nilingon ito ni Hart. Sa una ay nahihiya pa itong umiti kaya nang lalong lumapit si Uno, sinuksok niya ang maliit niyang katawan sa gilid ko. Baby ko. Sumilip dito si Hart sa katumingala sa akin na nagtataka. Siya si Taytay, anak. Hart, Jivay baby. Hindi na nakapaghintay pa si Uno at mabilis nitong kinarga ang anak namin. Nay. Takot na tumingin sa akin si Hart, pero nang hagkan at yakapin siya ni Uno, kahit papaano ay gumanti rin siya ng yakap dito. Hindi ko napigilan ang hindi mapaluha. Itong eksena na ito ang hindi ko inaakalang masasaksihan ko. And I am so happy that thank God for everything. Baby, ako ang ama mo. Ako ang ama mo, anak. Naluluhang niyakap ni Uno si Hart. Nakangiti kong pinagmasdan ang dalawa. Isa. Natigilan kami nang marinig ang nagtatakang boses ni Ali. Pagtingin namin sa gawin nito ay gising na ito at nakatingin sa amin. Tumayo si Uno at nilapitan ito habang karga pa rin si Hart sa mga bisig. Per. Anong pere? Dalaga ako. May ilang sandaling natigilan si Uno. Ali, listen. Napaatras si Alicia nang subuking lumapit nito. Lumayo ka. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Sabing lumayo ka. Kahit guwapo ka, hindi kita basta mapapatawad. Nagsimula itong lumuha. Mabilis akong tumayo. Alicia, it's all my fault. Sorry. Isa ka pa. Sinabi ko na kasing ipagtapat mo na kay Uno ang lahat. Hinintay mo pang magka-black eye ako. I hate you. Bigla itong tumakbo palabas habang malakas na umiiyak. Nagkatinginan kami ni Uno at natawa na lang. Love, we need to tell Alas about this. Sandali akong natigilan at nakangiting tumango. Matapos makilala ni Uno si Hart, hindi na siya umaalis sa tabi nito. Uwi lang siya sandali, pagbalik may dala ng pagkain at mga laruan. Papasok naman sa trabaho, sa break time, babalik ulit na may bitbit na namang pagkain at laruan. Tuwang-tuwa si Hart kaya nakuha niya agad ang tiwala nito. Sa maikling panahon ay naging close na ang dalawa. Kinailangan munang manatili ng anak namin sa hospital dahil pahina ng pahina ang katawan nito kahit wala na siyang lagnat. Ganito rin ang sinabi noon ng doktor sa amin. Walang katapusang gamutan ang mangyayari at baka hanggang sa pagdadalaga niya. Patuloy pa ring manghihina ang lagay niya kapag nasobrahan siya sa pagod. Hinawakan ni Uno ang kamay ko at marahan itong pinisil. Tulog na si Hart at pareho namin itong pinagmamasdan. She'll be okay. Gagawin natin ang lahat para tuluyan siyang gumaling. He brought the right hand to his lips. Bukas na ba natin sasabihin kay Alas ang lahat? Stay here with Hart for tonight. Ako na ang bahalang magdala kay Alas dito. I hope he'll like her. Of course, he'll do magkakambal sila.
Mamahalin niya si Hart. Kahit na nakasuot ng damit na pang-ospital, inayusan ko pa rin si Hart at inipit ang buhok nito sa gilid. Siniguro kong maganda ang anak ko sa una nilang pagkikita ng kakambal niya. Maya-maya lang ay tumawag na sa akin si Uno. Nasa baba na raw sila at paakyat na sa kwarto ni Hart. Anak, may ipapakilala sa iyo si Nanay, Nay at Taytay ha? Sino, Nay? Ibubuka ko pa lang sana ang ibibig ko, may kumatok na sa pinto ng kwarto. Agad itong binuksan ni Alicia. Pumasok si Uno, bibit ang basket ng fruits at isang bag ng laruan, sa kabilang kamay naman ay hawak niya si Alas. Mama! Baby! Patakbo itong lumapit sa akin. Agad na binuhat ni Uno si Alas at pinaharap kay Hart. Malalim ang paghinga ko. Kabadong-kabado ako sa mangyayari. Agad ako naupo sa tabi ni Hart at mumiti sa dalawa. Daddy, she looks just like me. Halata ang gulat sa mukha ni Alas habang titig na titig ito kay Hart. That's because she's your twin. Mabilis itong tumingin kay Uno. I have a twin. Baby, ako ang sumagot. I'm sorry, Mama didn't tell you. Hindi ko siya naipakilala agad sa inyo ni Daddy. Tumingin ako kay Hart nang bigla itong yumakap sa akin, sabay tago ng mukha sa gilid ko. Anak, mahal ko, huwag kang matakot. Si Daddy iyan at ang kakambal mo. Kakambal, pabulong nitong tanong. Binuhat ko siya. Si Alas naman ay pinaupo ni Uno sa ibabaw ng kama. Daddy, how come I have a twin? And why is she here? Is she sick? Medyo, baby. Kaya hindi ko siya naipakilala agad sa iyo, kasi lagi siyang nasa hospital. Matagal na tinitigan ni Alas si Hart bago sumubok ng umiti. Hi! Mabilis na isinuksok uli ni Hart ang mukha niya sa gilid ko. Nay. Baby, don't be there. He's your big brother. Naunang ipanganak si Alas ng ilang minuto bago ikaw kaya kuya mo siya. Di ba gusto mo ng kuya? Lumapit si Uno sa amin. Muling humarap si Hart at nahihiyang umiti. Hello. I'm Alas. What's your name? Hart. Ang cute naman ng pangalan mo. Hart. Bumaling ito kay Uno nang may malaking ngiti sa labi. Daddy. Where's her toy? Ibinigay ni Uno kay Alas ang binili nilang laruan. Masigla itong ipinakita ni Alas kay Hart. Tumayo kami ni Uno sa harap ng pinto habang pinanonood sina Alas at Hart na maglaro. Nanginginig ang baba ko sa pagluha. Natupad na ang isa sa mga pangarap ko. Ang makitang magkasama ang dalawa kong anak. Iyakin. Hinagod ni Uno ang likod ko saka ako niyakap. Masaya lang ako. Ako rin. Thanks for giving me this happiness, baby. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng 3 anghel. 3. Nagsalubong ang mga kilay ko. Nang lingunin siya. Our children and you. Napangiti ako sa narinig. Tumingkayad ako at hinalikan siya sa mga labi. Iniwan namin sina Alas at Hart kay inay at lumabas para mag-lunch kasama si Dos. Every once in a while, ginagawa namin ito para magkaroon ng bonding time. Sa totoo lang, kumukuha lang din ako ng tiyempo bago tanungin si Dos. Gusto ko talaga kasing malaman kung hindi ba talaga nito minahal si Gwen. After we get back from our honeymoon, I want you to meet someone. Who? Is it a woman? Chick ba? Nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. Babaero talaga. Pareho lang sila ni Uno. No, but you need to meet him. Lalaki. Damn, akala ko may irereto ka na. Nailing si Uno sa narinig. Puro babae ang nasa isip. Natawa ito. Nang mabaling ang paningin sa akin, ay bigla itong natigilan nang mapansin ang mukha ko. Bakit masama ang tingin mo sa akin, sister-in-law? Wala naman. I just realized how much of a playboy you are. Natawa silang pareho sa sinabi ko. Kumain na kami nang dumating ang mga pagkain. Nag-usap sila sandali nang kumakain na kami ng panghimagas. Nagpaalam naman ako kay Uno kung pwedeng kausapin sandali si Dos noong pauwi na. Hindi mo siya minahal. Matagal niya akong pinagmasdan sa mukha bago natawa. Hindi naman sinagot ang tanong ko. Ano nga? Hindi mo ba talaga siya minahal? Marami akong nagawang.
Kasalanan kay Gwen. Isa na roon ang pagkakalat ng video namin. You think I would do that to her if I'm in love with her? So, hindi nga. I wanna hear it from you. Matama niya akong tiningnan sa mga mata. Hindi. Wala sa bokabularyo ko ang magmahal. How sad. Nagbawi ako ng paningin at binaling ang mata sa mga bulaklak na nasa loob ng garden ng restaurant. It seems that she really did like you. Natawa lang ito. I need to go. I have a meeting in 10 minutes. Mahahanap mo rin ang para sa iyo, sabi ko nang makatalikod siya. Nakangiti niya akong nilingon. Remember, love moves in mysterious ways. Darating sa iyo ang pag-ibig in the most unexpected way. I doubt that, sister-in-law. But I don't. Umalis na ako at nilagpasan siya. Bago makalabas ng garden, napansin ko pa ang dalawang babaeng nagtatago sa gilid ng isang puno. Agaw pansin ang isa sa kanila dahil sa hitsura nito. Ang suot na damit, skirt, bag, sapatos at kahit ang highlight ng buhok ay kulay pink. Ayon. Iyon si Dos Santillan. Natigilan ako sa paglalakad at napalingon sa dalawa. Yuji, sigurado ka ba dito sa gagawin mo? I need to do this for my 8. She left us at nag-fly na papuntang ibang country because of him. Kung hindi niya spread ang video scandal nila, hindi aalis si Ate Gwen. I need to make him bayad for his kasalanan. Anong gagawin mo? I will sabi to you later. For now, let's go muna to the drugstore. I have to buy igamot. Something pampatulog. Nilagpasan nila ako at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Napatingin ako kay Dos bago napatingin ulit sa dalawa. Kapatid ni Gwen? I smell trouble. Should tell Dos. But the instinct is telling me not to, nagkibit balikat na lang ako. What did you talk about with Dos? Ito ang tanong sa akin ni Uno nang sandaling makapasok ako sa kotse niya. Napangiti ako. Ayaw man niyang ipahatala, pero kitang-kita ko naman ang selos sa mga mata niya. Wala naman. May itinanong lang ako sa kanya. At ano naman iyon? About his feelings with Gwen. Mula sa daan ay nabaling sa akin ang kanyang atensyon. Bakit kailangan mo pa siyang itanong tungkol doon? Napansin ko kasi na may nararamdaman para sa kanya si Gwen. And iyon lang. Baka lang kasi may pag-asa sa kanilang dalawa. Don't want the brother to end up with her. Tiningnan ko si Uno sa narinig. Bakit naman? Tinulungan naman niya tayo, Heavy. Baka nakakalimutan mo na. Nag-umpisa ang lahat ng ito dahil sa ideyang ibinigay niya kay Mama. Napabuntong hininga ako. Hindi ko nakakalimutan ang kasalanang ginawa sa akin ni Gwen, but we are only humans. Nagkakamali rin tayo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa ba? Kailangan niyang pagbayaran ang pagdurusang pinagdaanan mo. May mga naging kasalanan din naman tayo along the way. Muli siyang nagbuga ng hangin. Let's not talk about Gwen. I just want her away from us, Isa. Away from you. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin na naglalaro ang mga bata kasama si Inay. Nagpaalam na rin ito agad dahil kailangan pa nitong asikasuhin ang mga negosyo na iniwan nito noong ilang araw. Kaming nanatili sa Hacienda Cavallero. LV, are you always laughing? Lahat na nilalaro natin tinatawanan mo. Nakuha ni Alas ang atensyon namin ni Uno sa sinabi nito. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang nakaupo naman sa furry carpet si Hart at patuloy na naglalaro. Masaya lang ako. Tumawa ang anak ko. Nakatingala ito sa kuya niya habang hawak ang mga manika sa kamay. Lagi ka bang masaya? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kalaro. Hindi ako pinapalabas ng bahay ni Nainay dahil sakitin ako, kaya wala akong mga kaibigan. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan sa narinig. Lalapitan ko na sana ang mga ito nang muling magsalita si Alas. Is that so? Don't worry, simula ngayon, lagi na tayong mapiplay. Okay. Talaga? Promise. Nakangiting pumalakpak si Hart. Tuwang-tuwa ito sa sinabi ng kakambal. Niyakap naman ito ni Alas bago sila bumalik sa paglalaro nila.
Uno hugged me from behind and kissed me at the back of either head. Ang sarap nilang panoorin. Nga. Matagal bago siya kumala sa pagkakayakap sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa sala. Mga anak, wanna go on trip? We can go on trip with you, Daddy. Umaliwalas ang mukha ni Alas. Naman. Bakas ang matinding katuwaan sa mata ng big boy namin. Where? How about Maldives? Tumingin sa akin si Uno. Isasama natin sila sa honeymoon. Is that okay with you? Isasama natin sila. Tuwang-tuwa ako sa narinig. Sa totoo lang, ayaw ko talagang iwan ulit sina Hart at Alas dahil nakapangako akong hindi na ako aalis sa tabi nila. Kaya tuwang-tuwa ako ngayon sa sinabi ni Uno. Matagal kong hindi nakasama si Hart at si Alas, kahit nandito lang sa tabi ko, wala rin akong naging oras para sa kanya. Babawi ako at magbabago, love. Simula ngayon, mas marami na akong oras sa inyo. Mabilis akong tumango. Kinuha ni Uno ang kambal at kinarga ang mga ito. Bukas, ikakasal na kami. We're already married pero mas gusto namin na maikasal talaga sa simbahan. Bukas magsisimula ang happy ending namin. At hindi ako makapaghintay simulan ito kasama si Uno at ang aming kambal. Stefan Cavallaro, will you take Isabella Marie Cancio to be your wife? Matagal na tumitig sa akin si Uno bago naluluhang tumango. Yes, I do, D. Isabella Marie Cancio, will you take Stefan Cavallaro to be your husband? Yes, Father. I do, D. Ye saw the power vested in me, ye God and man, pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no man put asunder. You may now kiss the bride. Malakas na palakpakan ng mga tao ang maririnig sa loob ng simbahan. Itinaas ni Uno ang mahaba kong belo sa kamarahan na hinaplos ang pisngi ko. I love you so much, my wife. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. He cupped the face and gave me a long kiss. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao nang tumagal ng ilang minuto ang halik. Natatawa kami ni Uno na humarap sa mga bisita. Simple lang ang kasal namin. Tanging imbitado ang mga malalapit na kamag, anak at kaibigan. Napuno ng mga bulaklak ang simbahan, lalo na ang gilid ng pasilyo kung saan ako naglakad. Golden at blushed pink ang theme ng aming wedding at kami lang ni Uno ang bukod tanging nakasuot ng white. Palabas na kami ng church nang humabol si Odette, ang sekretary ni Uno. Sir, emergency phone call from your brother. Natigilan kami ni Uno sa narinig. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag nang makapasok kami ng wedding car. What? How? And to whom? Matagal kong tinitigan si Uno. Sandali itong natigilan at bahagyang nanlaki ang mga mata. Okay, let's talk after we get back. Anong nangyari? Agad kong tanong sa kanya nang ibaba niya ang tawag. Dos is getting married. Umawang ang mga labi ko. What? Kanino? Bakit ang bilis naman yata? Huminga siya ng malalim sa kaumiling. Let's focus on the honeymoon first. Are you ready? Nagbuga ako ng hangin at pilit na isinantabi ang gulat. Yes. Lumingon naman siya sa likuran at malapad ng umiti. Ready na ang mga babies namin? Yes, Daddy. Opo, Taytay. Napangiti ako habang nakatingin kina Alas at Hart. Kinuha ni Uno ang kamay ko at hinalikan ito. He started the car. From the church, we immediately went to the private plane that would get us to Maldives. Pagdating namin sa aming destination, sandali lang kaming nagpahinga at kumain, agad na lumusob sa maliit na swimming pool sa bahay na inupahan ang mga chikiting. Si Uno naman ay naligo na ng dagat. Nakayelo bikini ako at nagbilad sa araw kahit hapon na. Ang sarap ng malakas na simoy ng hangin kahit medyo mataas pa ang sikat ng araw. Nilingon ko sina Hart at Alas na masayang nagtatawanan sa may pool. Nakasalbabida sila at nakapang, swimming na damit. Matapos mag-enjoy buong maghapon at kumain ng seafood sa gabi, agad na nakatulog sina Alas at Hart. Hindi ko na kailangan kantahan o kwentuhan, bagsak na bagsak ang mga ito sa pagod. Umawang ang mga labi ko nang lumabas ng banyo, si Uno nang nakatuwalya na lang. Basa apa ang mga buhok niya at dahang umaanod ang tubig pababa sa mabato-bato niyang katawan. Oh!
Muscles and biceps. Lumapit siya sa akin. I am only wearing a white bathrobe and a towel on my head. Like what you see. Hindi ko napigilan ang pagkagat ng labi sa narinig. Medyo. Wanna see something else? Nang aakit niyang hinawakan ang tuwalya at nagbabantang hubarin ito. Napatingin ako sa mga anak namin. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya para pigilan siya. I pulled him to the living area and teasingly stripped in front of him. Pilyo ka. Alam mo naman nasa loob ang mga bata. Di dito tayo. Kinindatan niya ako. Pinatay niya ang ilaw sa loob maliban sa maliit na lampshade sa tabi ng tinatayuan ko. Sapat lang ang ilaw mula roon para makita namin ang isa't isa. I've been waiting for this, isa. Mitoo, nakangiti kong sabi. Tuluyan kong hinubad ang bathrobe na suot ko. Wala na rin arte-arte si Uno. Naghubad siya at mabilis akong inibabawan sa malambot na sofa. Ilan sandali pa ay umuungol na ako sa ilalim niya. Ni hindi ko na nagawang tanggalin ang tuwalya sa buhok ko dahil sa panggigigil ni Uno. Bawat parte ng katawan ko na malapatan. Nang palad nito ay parang nagliliyab. Kakaibang init ang pinaparamdam niya sa akin. Ilang beses na rin niyang tinakpan ang bibig ko upang hindi ako makagawa ng ingay, pero sa galing niyang dumilig, nakakalimutan kong nasa loob lang ng kwarto sina Alas at Hart. After a whole night of making love, we stayed outside and waited for the sun to rise. Sa tingin mo, wala nang problemang darating. Nakaunan ako sa dibdib ni Uno at nakatingin sa magandang tanawin sa harap namin. Mayroon. Marami pa, pero ang importante ngayon, kompleto na tayo. Lahat, magagawa natin lagpasan ng magkasama. Nilingon ko ang silid kung saan mahimbing pa rin na natutulog ang kambal namin. Let's grow old together, mahal. Matamis ko siyang inisyan. Nagpa-cute ako at mas hinigpitan ang yakap sa kanya. And watch our grandchildren grow up. He smiled at me before giving me a soft kiss. Kinuha ko ang kamay niya at dinala sa tiyan ko. I sweetly smiled at him. Ang kalituhan sa mukha niya, unti-unting napalitan ng pagkagulat. Wala na akong mahihiling pa. Sina Uno, Alas, Hart, at ang munting anghel na nasa loob ng sinapupunan ko ang paraiso na ibinigay ng Diyos sa akin habang nandito sa mundo. Iingatan at mamahalin ko sila hanggang sa huling hininga ko.